it's me again. Welcome back to my channel. Here is another episode of my travel diary. Our destination, the summer capital of the Philippines, Baguio City. Ang first stop natin, Lion's Head. Alam niyo ba guys, na ang 40-foot sculpture was carved out of natural limestone by Cordilleran artist Reynaldo Lopez Nano. So after namin mag-picture-picture sa Lion's Head, dumiretso na kami sa transient na binook namin. Ito nga yung Kalins Baguio Transient House. So makikita niyo yung page nila dyan sa baba. Maganda yung transient nila guys. Malinis, malaki, and maganda yung view from the balcony. Dahil sa pagod sa biyahe, yung iba sa amin nagpahinga na lang. So, iba sa in-laws ko nagpahinga na lang. Pero kami ng mga sister-in-law, brother-in-law, and husband ko, pumunta kami syempre sa SM Baguio para mag-cruises. So, ayan na nga. Nagpunta na kami sa SM Baguio. Ito ang SM Mall na open at walang aircon kasi no need for aircon dahil malamig na dito guys. So kapag pumunta kayo ng Baguio, make sure na pasyalan nyo din itong SM Baguio. It's our second day in Baguio. Ayan ang makikita nyo sa morning pagising nyo guys. Ang fog, ang makapal na fog, malamig at napakasarap magkape. Siyempre, start na nga ng tour namin at ang una namin pinuntahan ay ang Baguio Botanical Garden. Baguio Botanical Garden is one of the well-known gardens in the Philippines. It is located between Wright Park and Teachers Camp along Leonard Wood Road in Baguio City. Dito sa Botanical Garden, merong Sunflower Farm, Centennial Park, Dahlia Garden, Orchidarium, Friendship Park, Cactus and Succulents Garden, Cordillera Village, and Japanese Tunnel. At marami pang ibang attractions dito sa Botanical Garden. Talaga namang nag-enjoy kami ng aking in-laws sa pamamasyal dito sa loob ng Botanical Garden dahil sa mga nakita naming magagandang bulaklak at napakagandang view. Kaya guys, isama nyo itong Botanical Garden sa list ng mga attractions sa Baguio na pupuntahan ninyo.
After namin i-explore ang napakagandang botanical garden, palabas na kami guys ngayon ng botanical garden para puntahan ang aming next tourist spot destination. Hi! It's a beautiful Baguio. Baguio City. For sure guys, yung mga mahihilig sa flowers and plants, mga plantitos and plantitas dyan, siguradong ma-enjoy nyo itong botanical garden dito sa Baguio City. Ang sunod namin na pinuntahan ay ang Bamboo Eco Park ng Baguio City. Bamboo Eco Park is a 3-hectare park located in the St. Francis Xavier Seminary in Pacdal, Liten, Baguio City. It is a popular tourist destination and a great place for nature lovers to relax and enjoy the natural beauty of Baguio. So, ang nilalakaran namin ngayon, guys, ay ang main walkway ng Bamboo Eco Park na may napakagandang view dahil sa mga bamboos na ito. After Bamboo Eco Park, ang next naman na puntahan namin ay ang Wright Park, Baguio. Anong meron sa Wright Park? Cool climate, wonderful scenery, and horseback riding adventure. These are just some of the reasons why Wright Park has become one of the most visited and well-loved parks in the Philippines' summer capital, Baguio City. So dito sa Wright Park, Baguio, guys, isa lang itong horseback riding sa mga attractions nila. Dito sa Wright Park, pwede rin kayong magpipicture, kagaya ng nakikita niyong pictures ng aking anak and ng aking in-laws, bukod sa horseback riding. Meron din silang mga souvenir shops na pwede kayong bumili ng mga pampasalubong ninyo. Meron pa kaming mga pinuntahan guys na hindi na kami nakapag-video, so nag-pictures na lang kami. So ito nga yung sa Camp Chan Hay, sa Mines View Park, at sa The Mansion. Kasi sa The Mansion, magpipictures ka lang talaga kasi hindi naman pwedeng pumasok din sa The Mansion. Sa Mines View Park naman, marami din silang attractions and souvenir shops. Third day namin sa Baguio, una naming pinuntahan ay ang Igorot Stone Kingdom. Pagpasok nyo pa lang ay maa-amaze na kayo sa makikita nyong napakagandang formation ng mga stone dito sa Igorot Stone Kingdom. Ang isa sa mga attraction na makikita nyo dito ay ang bridge and an Igorot gold mine na nagpapakita ng talent and skills ng mga Igorot.
Stone Kingdom, with an area of 6,000 square meters, surrounded by tall trees and created resembling rice terraces, was built by Pio Velasco. This attraction is built for tourism purposes and for everyone to learn about the rich culture of the Igorot people. The place also aims to correct the misconceptions about Igorots, as it describes itself as a cultural revolution. It aims to show people that the Igorots are civilized and culturally advanced, and they take pride in their skills and heritage. Ito yung kabilang side guys na under renovation pa at pinapaganda pa ng gusto. Napakaganda talaga dito sa Igorot Stone Kingdom. Para kang nasa Roman Empire centuries. After namin liputin at i-explore ang kagandahan ng Igorot Stone Kingdom, next naman naming pinuntahan ay ang Diplomat Hotel. Ang eerie abandoned building with a dark history na sinasabing one of the most haunted places in the Philippines. So sabi nga nila guys, sa rooftop ng Diplomat Hotel, napakaganda ng view. Dati kasi nagpapapasok pa, but now kasi hindi na nagpapapasok dahil sa luma na nga yung building. Dahil sa luma na nga yung building, marami ng sira and baka may mga bumagsak ng debris and mahina na yung mga foundations ng buong building. Makikita nyo guys, marami pa ring tao kahit na-abandon tong place na to or building na to. Marami pa ring pumupunta at sinasama pa rin nila sa list of destinations nila itong Diplomat Hotel.
After namin pasyalan at ikutan ang Diplomat Hotel, next na pinuntahan namin ay ang Tamawan Village. Village was founded in 1998. It blends the indigenous lifestyle of Cordilleran tribes and the imagination of Filipino artists. Isa lang ito sa mga attraction na makikita nyo dito sa Tamawan Village. So, syempre guys, after mamasyal, talagang magugutom ka. Kaya next naming pinuntahan ay ang sinasabi nilang isa sa sikat na restaurant sa Baguio City, ang The Good Taste. Sa sobrang daming tao na pumupunta dito, talagang mahaba ang pila guys. Pero sabi nga nila, worth it naman kasi masarap naman ang pagkain. And true, masarap naman talaga pala ang pagkain dito sa The Good Taste. After kumain at mabusog, itinuloy na namin ang aming Baguio trip. Pinuntahan na namin ang Burnham Park, Baguio. Dito sa Burnham Park, maraming attractions guys. Isa na nga itong pagsakay sa boat dito sa Burnham Lake. Ang sinakyan nga naming boat ay yung sinasagwan, pero meron ding boat na may pedal. Na kinakabahan guys, okay lang kasi napakaganda ng view na makikita nyo habang nagbo-boat dito sa Burnham Lake. Ayan nga pala ang aming taga-Saguan, guys. Ang aking napaka-poging husband. Bukod sa boat sailing dito sa Burnham Park, meron pa silang isang attraction. Yun ay yung pag-rent ng bike at pwede kayong mag-bike kasama ang family ninyo. So ito na nga, after namin mag-boat sailing, sinubukan na namin ang pagbabike. At syempre hindi namin ito palalampasin. Talagang nag-enjoy kami at para kaming mga bata. Burnham Park, mother of all parks in Baguio City. It is a 32.84 hectare park designed by and named after American architect and urban planner Daniel Hudson Burnham. It's also the one who laid the plans and design for Baguio City.
Ang park is a favorite place for both locals and tourists. Umulan man o umaraw, napakadaming tao dito sa Burnham Park. As you can see guys, talagang nag-e-enjoy kami ng family ko sa pagbabike dito sa Burnham Park. Kaya huwag niyong kakalimutang isama ang Burnham Park sa list ng pupuntahan niyo dito sa Baguio City. Siguradong mag-e-enjoy kayo ng family niyo, lalong-lalo na ang mga kids. Ang klase ng bike ang pwede niyong i-rent dito sa Burnham Park. Ang pang-isahan, pang-dalawahan, meron din pang-apatan for the family. Gaya ng second day namin sa Baguio, may mga pinuntahan din kaming lugar on our third day na hindi na kami nakapag-video, nag-pictures na lang kami. Ito yung Baguio Cathedral at ang Lourdes Grotto. Siyempre guys, every time na pumupunta tayo sa ibang lugar at nagbabakasyon, huwag nating kakalimutang pumunta pa rin sa church at magsimba. On our fourth day, ang pinuntahan namin ay ang Bell Church, Baguio. Alam niyo ba guys na during early times, the bell was used to call the attention of the people to spread messages and warn them of calamities and impending danger. Dito lang kami sa labas ng Bell Church nakapag-pictures and video guys kasi bawal sa loob ng church ang cameras. Lang naman na dito sa labas ng Bell Church mag-pictures and video kasi napakaganda din naman talaga ng view dito sa labas ng Bell Church, Baguio. Aming pinuntahan ay ang strawberry farm. Since hindi naman season ng strawberries, hindi na kami nakapag-video, nag-pictures na lang kami. So natapos na nga guys ang aming Baguio trip at babalik na kami ng Manila. Sobrang mamimiss namin ang Baguio. Definitely babalik kami. Talagang mamimiss ko ang Baguio guys, pero next year babalik kami ng family ko para magbakasyon ulit sa Baguio. Sana nagustuhan nyo itong video na to guys. Please don't forget to like and subscribe. Bye!